Sigurado ka bang babalik ka na sa Pilipinas, anak? Handa ka na ba talagang makita at paghigantihan ng mga taong pumatay sa papa mo? Nagngingit-ngit sa galit na tanong ni Sally, ang ina ni Cassandra. Nakakuyom ang kamay niya habang nakatayo sa harap ng anak na ngayon ay nag-iimpake na ng kanyang mga gamit. Handang-handa na po ako, Mama. 20 years. O mas magandang sabihin na 2 dekada ko itong pinaghandaan. Humanda sila sa akin. Matitikman nila ang ganti ng isang anak na inalisan nila ng magulang. Tumangu-tangu si Sally kay Cassandra. Naupo siya sa kama at yumakap sa anak mula sa likod nito. Mag-iingat ka doon, ha? Hindi biro ang pamilyang babanggain natin. Hindi sila basta-basta. Alam ko po yan, Mama. Pinaghandaan ko na rin po yan. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Kasama ko naman po si Tito Greg. Hindi niya ho ako pababayaan. Nako, talagang Tito Greg mo pa ang ginawa mong assurance sa akin. Samantalang walang sinasanto ang tito mo na yon. Patay kung patay. Baka nga ang tito mo pa ang magpahamak sa iyo eh. Ngumisi si Cassandra. Binaba niya ang jacket na tinutupi niya at humarap sa kanyang ina. Mama, makinig ka. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng ina at hinalikan pa ito. Wala kang dapat ipag-alala, okay? Kaya ko ang sarili ko. Nasa wastong edad na ako. Tsaka, hahayaan ko ba namang mapahamak ako nang hindi ko nagagawa ang plano kong ipaghiganti si Daddy? Siyempre hindi, di ba? Magtiwala ka lang sa akin, Ma. Ready tong anak mo, no? Sige na nga. Basta wag mong kakaligtaan na tumawag, ha? Tumangu si Cassandra. Tinapik ang balikat ng kanyang ina. Huwag kang mag-alala, Mama. Kayang-kaya ko ito. Aalisin ko lang sa kanila ang pinaka-importanting bagay sa kanila at yun ang kanilang kumpanya. Unti-unti ko silang pababagsakin hanggang sa hindi na sila makabangon pa. May tiwala ako sa iyo, anak. Alam kong kaya mo yan. Sana makamit na natin ang hustisyang nararapat para sa papa mo. Tumayo na si Sally matapos niyang sabihin yon. O siya, sige na, maiwan muna kita. Mag-aasikaso muna ako ng pagkain para makakain ka bago umalis. Okay po. Maraming salamat po. Mamimiss ko yung mga luto mo pag uwi ko sa Pilipinas. Ay nako. Gustuhin man po kitang isama sa Pinas, Ma, pero ayoko madamay ka. Pwede ka po kasi nila makilala, di ba? Tumango bilang tugon si Sally. Hindi bale. Mabilis lang ang araw. Alam kong babalik ka agad. Yes, Mama. Hindi naman ho ako magtatagal doon. Babalik din ho ako agad. O siya, sige na. Tapusin mo na yung pag-iimpake mo at mag-aasikaso na ako. Tumalikod na si Sally kay Cassandra. May luhang tumulo sa gilid ng mga mata niya, ngunit agad niya itong pinunasan. Nagtungo na siya sa kusina upang ipaghanda ang anak bago man lang ito umalis. Makalipas ng ilang oras, inihatid na ni Sally si Cassandra. Kasama niya sa business class ang kanyang Tito Greg at ang sekretary nitong si James. Matapos magpaalam sa isa't isa, tumalikod na si Sally. Hindi niya kayang makitang umalis ang anak. Habang nakasakay sa eroplano, katabi ni Cassandra ang kanyang Tito Greg. Habang nakasandal siya sa upuan at nakatanaw sa labas ng bintana, kinausap siya ng kanyang tiyuhin. Mukhang malalim ang iniisip mo, Iha. Wala pa tayo sa Pinas.
Pero mukhang pasan mo na ang problema mo, pati ang buong daigdig dahil dyan sa itsura mo. Tito naman, puro po kayo kalokohan, no? Nagkamot ng kanyang ulo si Cassandra. Iniisip ko lang po kung paano ako makakalapit sa mga De Leon. Cassandra, isa ka. Sa tanyag na business consultant ka yun. Gamitin mo yung profession mo para makalapit sa pamilya nila. Tsaka alam ko, may lalaking anak ang pumatay sa papa mo. Bakit hindi yun ang targetin mo? Akitin mo. Kaya mong kunin ang loob nun. Doon ka naman magaling, di ba? Anong pangalan niya? Alexander De Leon. Siya na ngayon ang CEO at presidente ng kanilang kumpanya. Then he will be my target. Pagkalapag pa lang natin, gagawa na ako ng paraan para mapalapit sa kanya. Chill. Marami pa tayong panahon. Sa ngayon mag-enjoy muna tayo. Saan mo ba gusto magbakasyon para doon tayo dumiretso? Ikaw na lang po muna siguro, Tito Greg. I will stick to the plan na lang po muna. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Muli nang sumandal sa kanya upuan si Cassandra. Nagsuot siya ng eye cover at sandaling ipinayapa ang isip upang maihanda ang kanyang sarili. Makalipas ang ilang oras, dinagsa ng mga tao ang Ninoy Aquino International Airport. Bitbit ang kanyang maleta, naglakad palabas ng arrival area si Cassandra Ramirez. Suot niya ang isang mamahaling coat at shades at kitang-kita sa kanyang muka ang determinasyon. Hindi siya basta si Cassandra Ramirez, na anak ng yumaong bilyonaryo na ilang taong nagtago dahil isa siyang ganap na business consultant na nagtataglay ng ibang apelido mula sa kanyang angkan. Mula sa Ramirez, ginawa niya itong Cassandra Riego. 2 dekada rin ako nawala, nagtago at naghanda. Ngayon, handa na akong bumalik. Handa na ako maghiganti sa mga taong dapat kong singilin. Mahigpit niyang hinawakan ng maleta habang kausap ang kanyang sarili. Nang makalabas na ang kanyang mga kasama, sabay-sabay silang lumabas ng airport. Nang marating nila ang sasakyan na naghihintay para sa kanila, sumakay na siya. Ang kanyang tiyuhin at assistant sa isang naghihintay na limousine. Habang bumabaybay sila sa lansangan ng Maynila, hindi niya maiwasang balikan ang nakaraan. Napapikit siya. Naalala niya ang mukha ng ama. Ang sakit at galit sariwa pa rin sa kanyang puso. Hindi ko makakalimutan ang ginawa niyo sa amin. Hindi ko makakalimutan kung paano niyo kinuha ang lahat sa amin. Hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa niyong pagpatay sa tatay ko. Pagpapayaran niyo ang lahat ng kawalang niya ang ginawa niyo sa pamilya ko. Mula sa airport, dumiretso sina Cassandra sa isang exclusive village na tanging mayayaman lang ang nakatira. Pagka-uwi pa lang, binuksan niya ang kanyang laptop upang muling i-check ang background ng pamilya De Leon at kung anong kaganapan sa buhay nito. Do you need my help, Miss Cassandra? Tanong ni James matapos niya lapitan ng amo. Masyadong mayaman ang pamilya De Leon. I think they need a business consultant. Someone na tutulong sa kanila na pabagsakin ang kanilang negosyo, and that would be me. Nagsuot ng malademonyong ngiti si Cassandra. Humarap siya kay James bago magpatuloy. Tawagan mo ang secretary ni Mr. Alexander De Leon. Tell his secretary that I wanted to talk to him right away. Got it, Miss Cassandra. I will contact her as soon as possible. Agad na tumalikod si James. Sinunod niya na mabilis ang utos ng dalaga. Samantala, mula sa kabilang dako ng lungsod, naroroon si Alexander De Leon. Abala siya sa pagtitipa ng kanyang laptop habang ninanamnam ang katahimikan ng kanyang opisina. Wala siyang kaalam-alam na parating na ang matinding unos na susubok sa kanyang katatagan.
Sir Alexander. Nabasag ang katahimikan ng opisina ni Alexander nang biglang kumatok ang kanyang sekretarya. What do you need? Tanong ni Alex habang diretso ang tingin sa kanyang laptop. Actually sir, I received a call from Miss Cassandra Riego, secretary. Ang sabi niya, gusto daw po kayo makausap ng boss niya. Miss what? Tanong ni Alexander. Ngayon, tinapunan niya na ng tingin ng sekretarya. What is her name again? Ba't niya ako kailangan makita? Sino ba siya? Hindi niyo po ba kilala si Miss Cassandra Riego? Wala po siya sa US. Isa po siyang business consultant. Lahat po ng mga negosyante, tinutulungan niya na talagang mag-boom yung negosyo. Ayaw niyo po ba siya makausap? Sorry sir, pero para sa akin po kasi sa tingin ko malaki po yung may tutulong niya para mas mapalago yung kumpanya niyo. Natahimik si Alexander. Pinag-isipan niyang mabuti ang tinura ng kanyang secretary. You know what? You have a point. Call her secretary immediately. I want to see her right away. Dahil sa utos ni Alex, mabilis na kumilos ang kanyang sekretarya. Tuwang-tuwa naman si Cassandra matapos makumpirmang pumayag na ang bilyonaryo na makipagkita sa kanya. Kinabukasan, nagpaganda ng sobra si Cassandra. Pinaghandaan niya talaga ang unang pagkikita nila ni Alex. So how's my look, Tito Greg? Nakakabighani na ba akong tingnan? Umikot-ikot pa si Cassandra habang kausap ang tiyuhin. Nakangiting pinagmasdan ni Greg si Cassandra mula ulo hanggang paa, habang ang isang kamay nakahawak sa kanyang baba. Hindi niya maiwasang maging proud sa pamangkin. You really have a good taste, Iha. Manang-mana ka sa mama mo. Ganyan na ganyan din siya nung kabataan niya. Masyado mo talagang pinanindigan na like mother, like daughter. Ngumiti si Cassandra. Inayos niya ang suot niyang skirt at kinuha ang kanyang handbag. I have to go, Tito Greg. Papunta na ako. Huminto ang limousine sa harap ng napakalaking gusali. Tinitigan ni Cassandra ang gusali bago umawang ang kanyang bibig. The Leon Group. Lapit na kayong bumagsak. Huminga siya ng malalim bago lumabas ng sasakyan. Sinalubong siya na empleyado ng The Leon Group at iginiya papasok sa loob. Good morning, ma'am. May I confirm that you are Cassandra Riego? Tanong ng babae. Nakangiti namang tumango si Cassandra. Sa loob ng lobby, napansin niya ang elegante at modernong disenyo ng gusali. May mga empleyado na abala sa kanilang gawain. Ngunit marami rin ang napapatingin sa kanya. Good morning, Miss Riego. Mr. De Leon is expecting you. Please follow me. Sambit ng sekretarya ni Alexander na kanina pa naghihintay sa lobby. Sumunod si Cassandra sa sekretarya ng bilyonaryo patungo sa elevator. Habang umaakyat sila, iniisip niya na mga sasabihin dito. Nakatayo si Alex sa harap ng malaking bintana. Tanaw niya ang buong syudad. He was tapping his arm with his index finger. Suot niya ang isang mamahaling suit na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan at yaman. I've read a lot of articles about Cassandra Riego. She's all around the internet. Let's see if she's really good. Katulad ng sinasabi nila. Aniya sa isip. Makalipas ang ilang sandali, may kumatok sa pintuan at yun ay ang kanyang sekretarya. Pumasok ito at nagsalita. Sir Alex, Miss Riego is here. Tinapunan ni Alex ng tingin ng kanyang sekretarya. Tumango siya bago magsalita. Send her in. Pasok na daw po kayo, Miss Cassandra. Usal ng sekretarya ni Alex bago pagbuksan ng babae ng pinto. Huminga ng malalim si Cassandra bago pumasok sa opisina. Ang kanyang plano, magsisimula na. Pagbukas ng pinto,
Bumungad kay Cassandra ang isang malaking opisina na may modernong disenyo. Sa gitna ng opisina, nakatayo si Alexander De Leon at nakatingin sa kanya. Miss Riego, it's a pleasure to finally meet you. Nakangiting bati ni Alexander sa bisita. Ngumiti rin naman pabalik ang babae. The pleasure is all mine, Mr. De Leon. Naglakad si Cassandra palapit kay Alexander at naglahad ng kamay. Tinanggap naman ito ng bilyonaryo at nakipagkamay dito. Please have a seat. Wika ni Alex habang tinuturo ang upuan sa harap ng lamesa niya. So, Miss Riego, what can I do for you? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Mr. De Leon. I believe I can help your company reach its full potential. I've studied your business model, and I have some ideas on how to improve it. Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Alex. Naintriga siya sa tinura ng business consultant. Is that so? What are these ideas? Well, Mr. De Leon, that's something I can only discuss with you in private. Ngumiti si Cassandra nang may bahid na misteryo. Realization hit Alexander's mind. Napaisip siya kung bakit dadayuhin siya na isang tanyag na business consultant. Gayunpaman, isinantabi pa rin niya ang pagdududa. Ninais niya pa rin pakinggan ang nais na sabihin ni Cassandra. Alright, Miss Riego, I'm all ears. Umupo si Alex sa kanyang swivel chair at pinagmasdan si Cassandra. Thank you, Mr. De Leon. Tumikim si Cassandra bago magsimulang magsalita. I've noticed that your company has been experiencing some setbacks in the past few months. Your stocks are declining and your competitors are gaining more market share. I'm aware of that, Miss Riego, but I don't think I'm looking for someone who can help me turn things around. Well, I believe I can offer you a solution. I have a detailed plan that can help you regain your position in the market and even surpass your competitors. And what does this plan involve? Tanong ni Alexander. Gusto niyang malaman kung gaano kahusay ang babaeng kaharap niya. It involves restructuring your company's operation, implementing new marketing strategies, and expanding your business to new markets. This actually sounds promising, Miss Riego, but I need to see the details before I can make a decision. Of course, Mr. De Leon. I have a presentation prepared for you, but I can only show it to you if you agree to hire me as your consultant. Natawa si Alexander. So you're planning, like, hard to get? Playing something like that, Miss Riego? Not at all, Mr. De Leon. I'm just protecting my ideas. I don't want them to fall into the wrong hands. Alright, Miss Riego. You've stimulated my interest. I'm willing to give you a chance. But I need to see results. You won't be disappointed, Mr. De Leon. I guarantee it. Good. Then you're hired, Miss Riego. You can start tomorrow. Excellent, Mr. De Leon. I look forward to working with you. Tumayo si Cassandra at inilahad ang kanyang kamay kay Alexander. Muling tinanggap ito ng bilyonaryo at nakipagkamay sa kanya. I'll have my secretary show you around the office. She'll also provide you with all the necessary documents and information. Thank you, Mr. De Leon. I appreciate it. Pagkatapos makipagkamay, lumabas na si Cassandra ng opisina ni Alex. Bakas sa kanyang mukha ang tagumpay sa kanyang unang plano na makapasok sa kumpanya ng mga De Leon. I'm in. Now the real game begins. Sambit ni Cassandra sa sarili habang naglalakad palabas ng opisina ni Alexander. Hinatid ng sekretary ni Alex si Cassandra sa labas ng gusali. It was a pleasure meeting you, Miss Riego. I hope you enjoy working with us. Thank you. I'm sure I will. Bago sumakay ng sasakyan, muli niyang tinapunan ang building ng mga De Leon. Kinausap niyang muli ang bilyonaryo sa kanyang isip.
Alexander De Leon, you have no idea what you've gotten yourself into. Habang bumabiyahe pabalik ng kanilang bahay, hindi maalis ang ngiti sa mga labi ni Cassandra. Tagumpay ang kanyang unang hakbang. Tito Greg, I'm in! Masayang bati ni Cassandra sa kanyang tiyuhin nang tawagan niya ito. Really? I'm so proud of you. Anong plano mo? I'll start working tomorrow. Kailangan ko pag-aralan ng lahat ng aspeto ng kumpanya nila para makahanap ako ng paraan para pabagsakin sila. Good. But don't forget to enjoy yourself, Iha. Huwag puro trabaho, ah. Natawa si Cassandra sa tinura ng kanyang tiyuhin. But don't worry, Tito Greg. I know how to balance my time. That's my girl. Sige na, I have to go. May meeting pa ako. Basta mag-ingat ka palagi. You too, Tito Greg. Bye! Pagkatapos ng tawag, napaisip si Cassandra. Alam niyang mahirap ang kanyang gagawin, ngunit handa siyang harapin ang anumang pagsubok. Pagdating sa kanyang kondo, agad na binuksan ni Cassandra ang kanyang laptop. Nagsimulang magsaliksik tungkol sa De Leon Group. Pinag-aralan niya ang kanilang financial statements, marketing strategies, at mga competitors. Congratulations on my success. Aniya sa sarili habang nakangiti sa kawalan. Lumapit naman si James. May dala itong juice na tinimpla para sa kanya. Congrats, Miss Cassandra. Nandito lang po ako nakaalalay sa inyo. Nararamdaman ko po na magtatagumpay tayo sa ating plano na pabagsakin sila. Thank you so much, James. Tumango si Cassandra. Uminom siya ng konting juice bago muling tinutok ang tingin sa screen ng laptop. Kailangan ko malaman ang lahat ng kanilang sekreto upang magamit ko yung laban sa kanila. Tutulungan kita, Miss Cassandra. Sandali po, kukunin ko rin ang laptop ko. Kinabukasan, maagang dumating si Cassandra sa De Leon Group Headquarters. Sinalubong siya ng sekretarya ni Alex at iginiya papunta sa kanyang opisina. Good morning, Miss Riego. I hope you had a good night's rest. Good morning din. Yes, I did. Thank you. Pagpasok sa kanyang opisina, namangha si Cassandra sa laki at ganda nito. Meron ito malaking desk, ergonomic chair, at isang malaking bintana na tanaw ang buong syudad. Wow! This office is amazing. Sambit ni Cassandra habang nakasuot ng ngiting abotenga. Mr. De Leon wants you to feel comfortable here. He wants you to have everything you need to do your job effectively. I appreciate that. Please tell him thank you. I will. By the way, Mr. De Leon wants to see you in his office after you settle in. Sige, walang problema. I'll go there as soon as I'm ready. Pagkaalis ng sekretarya, umupo si Cassandra sa kanyang desk at binuksan ang kanyang laptop. Handa na siyang magtrabaho. Ilang minuto pa lang ang nakalipas nang biglang may kumatok sa kanyang pinto. Come in? Aniya. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya si Alexander. Nakasuot ito na isang casual na polo shirt at slacks. Ngunit hindi pa rin nawawala ang kakaibang karisma ng lalaki. Good morning, Miss Riego. I hope you're settling in well. Good morning din po, Mr. De Leon. Yes, I am. Thank you for this wonderful office. You're welcome. I just wanted to check and see if you need anything. Actually, meron pa po ako kailangan, sir. I need access to all your company's file, including the financial statements, marketing reports, and everything. Bahagyang nagulat sa Alexander sa kanyang hiling. That's a lot to ask. Miss Riego, are you sure you can handle it? Of course, Mr. De Leon. I am professional. I know what I'm doing. Alright. I'll have my IT department to give you access to all the files you need. But I'm trusting you to keep everything confidential. You can trust me, Mr. De Leon. I value my reputation. Good then. I leave you to it. If you need anything else, don't hesitate to ask, okay? Thank you.
Thank you so much, Mr. De Leon. Umalis na si Alexander sa kanyang opisina. Napangiti si Cassandra. Sa isip-isip niya, napakadali lang naman palang manipulahin si Alexander. Buti na lang talaga at pagiging business consultant ang pinursu ko. Napakadali ko lang napasok ang teritoryo ng mga kaaway ko. Malademonyong tumawa si Cassandra sa kanyang isipan. Para sa yung lahat ng ginagawa ko, Dad. Pasasaan ba? Makakamit din natin ang hustisya para sa'yo. Wala nang inaksayang oras ng dalaga. Agad na binuksan ni Cassandra ang kanyang laptop. Nagsimulang mag-download ng mga files mula sa company server. Habang tinitignan niya ang financial statements, napansin niya ang isang bagay na nakapukaw ng kanyang atensyon. What's this? Bulong niya sa sarili. Merong malaking halaga ng pera na nawawala sa company funds. Mukhang merong nagaganap na illegal activity sa loob ng De Leon Group. This is it. Ito na ang pagkakataon ko para pabagsakin sila. Agad niyang tinawagan si James at sinabi ang kanyang natuklasan. James, I found something. Merong malaking halaga ng pera na nawawala sa company funds ng mga De Leon. Kailangan nating malaman kung sino ang responsable dito. Don't worry, Miss Cassandra. Aalamin ko agad. Pinatay ni Cassandra ang kanyang phone at napaisip. Hindi niya alam kung sino ang kanyang pagkakatiwalaan sa loob ng De Leon Group. Kailangan mong mas maging maingat, Cassandra. Wala kang dapat pagkatiwalaan sa kahit na sino pa dito sa building na ito. Aniya sa sarili, habang patuloy na iniisa-isa mga files. Ilang oras ang lumipas, abala pa rin si Cassandra sa pag-aanalisa ng mga dokumento. Hindi niya namalayan, napapagabi na pala. Tahimik na ang buong opisina nung mga sandaling yon. Ngunit napataas ang dalawa niyang paa nang biglang mag-ring ang kanyang phone. Nagulat siya nang bigla itong tumunog. Tinignan niya kung sinong tumatawag. Unknown number ito. Hello? Miss Riego? It's Alexander. I was wondering if you're still in the office. Yes, Mr. De Leon. I'm still working on the files you gave me. Ganun ba? I was planning to invite you for dinner para makapag-usap tayo tungkol sa mga findings mo. Napaisip si Cassandra. Ito na ba ang kanyang pagkakataon para mas mapalapit kay Alexander? I actually love to, Mr. De Leon, but I'm not sure if I'm properly dressed for the dinner. Natawa si Alexander. Don't worry about it. It's just a casual dinner. Besides, I'm sure you look beautiful in anything you wear. Napangiti naman siya sa sinabi ng lalaki. Okay, Mr. De Leon. I'll meet you downstairs in few minutes. Great. I will be waiting. Sagot ni Alexander bago pinatay ang tawag. Agad na tumayo si Cassandra at inayos ang kanyang sarili. Hindi niya alam kung bakit siya kinakabahan. This is it, Cassandra. Kailangan mong galingan na makisama sa kanya para mas mapaniwala mo siya. Pagbaba ni Cassandra sa lobby, nakita niya si Alex na naghihintay sa kanya. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at jeans, ngunit hindi pa rin nawawala ang appeal nito. Good evening, Miss Riego. Good evening din po, Mr. De Leon. Shall we go? Tumango si Cassandra at sumunod sa kanya palabas ng gusali. Sumakay sila sa isang naghihintay na kotse at bumiyahe na patungo sa isang restaurant. So, Miss Riego, what do you think of the company so far? Tanong ni Alexander para basagin ang katahimikan. I think it has a lot of potential, Mr. De Leon, but there are also some areas that needs improvement. I agree. Kaya nga kita hinire. I want you to help me make this company even better. I'll do my best, Mr. De Leon. I promise you that. Hindi na muling nagsalita si Alex. Kapwa sila tumingin ni Cassandra sa labas ng bintana, habang ang driver na sinasakyan nila nakafocus naman sa daan. Ilang minuto pa ang lumipas, nakarating na sila sa restaurant. Pagpasok nila,
Inalalaya ni Alex si Cassandra. Thank you. You're welcome. Naupo sila sa isang private booth na may magandang tanawin. Agad silang nilapitan ng waiter at kinuha ang kanilang orders. So Miss Riego, I'm really curious about your findings. May nakita ka na bang kakaiba sa company files? Tanong ni Alexander pagkaalis ng waiter. Pasimpleng napalunok si Cassandra. Ito na ang kanyang pagkakataon para magsimula ng kanyang plano. Yes, Mr. De Leon. Actually, I found something very, very disturbing. What is it? I found out that there's a large amount of money missing from the company funds. Nanlaki ang mga mata ni Alex. What? Are you serious? Yes, Mr. De Leon, I have a proof. I can show you the documents. This is unbelievable. Who could be responsible for this? I don't know yet, Mr. De Leon. But I'm determined to find out. Sagot ni Cassandra. I'm counting on you, Miss Riego. I want you to investigate this matter thoroughly. I want to know who's stealing from my company. Usal ni Alexander habang nahakuyom ang kamay na nakapatong sa lamesa. You can count on me, Mr. De Leon. I won't let you down. At dumating ang kanilang order. Nagsimula silang kumain. Habang kumakain patuloy silang nag-usap tungkol sa nawawalang pera. I can't believe that someone I trust could do this to me. Huwag kang mag-alala, Mr. De Leon. Malalaman din natin kung sino siya. And when we do, magbabayad sila for sure. Pagkatapos silang kumain, nagpasya silang umuwi na. Hinatid ni Alexander si Cassandra sa gate ng village na tinitirahan nito. Nirequest kasi nitong wag nang magpatid sa mismong harap ng bahay. Maraming salamat sa dinner, Mr. De Leon. I really had a great time. You're welcome, Miss Riego. I enjoyed your company as well. Thank you for bringing this matter to my attention. I appreciate your honesty and dedication. I'm just doing my job, Mr. De Leon. Still, thank you. I'll see you tomorrow. Pagpasok ni Cassandra sa kanilang village, agad niyang tinawagan si James. James, I told him about the missing money. He wants us to investigate. That's great, Miss Cassandra. This is our chance to get closer to him. I know, but we need to be careful. We don't want to arouse suspicion. Don't worry, miss. I have a plan. What is it? We'll start gathering evidences. We'll track down the money. At kailangan nating malaman, sa pamamagitan nun, kung sino ang nangunguha ng pera. James, kailangan natin maging organisado. Gumawa ka ng listahan ng mga posibleng suspect. Tignan mo rin ang kanilang bank accounts at mga financial transactions. Noted po, Miss Cassandra. Be careful, James. Ayoko masaktan ka. I will, Miss Cassandra. I promise. Good. Let's start tomorrow. Huminga ng malalim si Cassandra. Simula na ng kanyang misyon. Kailangan niya maging matapang at determinado para makamit ang kanyang paghihiganti. Makalipas sa ilang araw, maagang pumasok si Cassandra sa opisina. Sinalubong siya ng sekretarya ni Alexander. Good morning, Miss Riego. Mr. De Leon is waiting for you in his office. Nakangiting bati nito. Good morning then. Okay, I'll go there right away. Pagpasok sa opisina, nakita niya ito nakaupo sa desk at abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Good morning, Mr. De Leon. Can I ask, have you made any progress with the investigation? Yes, Mr. De Leon. James, my secretary, is working on it right now. Naghahanap na siya ng mga ebidensya at tinatrack niya na kung sino yung nakakuha ng pera. That's good. I want you to keep me updated on everything. I want to know every detail. Of course, Mr. De Leon. I'll keep you informed. By the way, I have a business trip to Hong Kong next week. I want you to come with me. Sambit ni Alexander tsaka binalingan ng tingin si Cassandra upang makita ang reaksyon nito. Hong Kong? Bakit ho?
Ano pong gagawin natin doon? I have a meeting with some potential investors. I want you to be there to give them a presentation about our company. Okay, Mr. De Leon, I'll go with you. Great. I'll have my secretary book your flight and hotel. Thank you, Mr. De Leon. Umalis na si Cassandra sa opisina ni Alex. Hindi niya alam kung anong iniisip ng bilyonaryong yon, pero alam niya na kailangan niyang maging handa sa anumang mangyayari. Pagbalik sa kanyang opisina, agad niyang tinawagan si James. May business trip kami ni Mr. De Leon sa Hong Kong next week. Kailangan ko sumama. Hong Kong? Anong gagawin niyo doon? May meeting siya with potential investors. Gusto niya magbigay ako ng presentation about our company. I see. This is great. Miss Cassandra, you can use this chance to get closer to him and gather more information. I know, but I need your help. Kailangan ko maging handa sa posibleng mangyari. I'll prepare everything for you. I'll research about the investors and find out their weaknesses. Thank you, James. I appreciate your help. Ilang araw ang lumipas. Dumating na ang araw ng kanilang pag-alis. Maagang nagtungo si Cassandra sa airport. Doon niya nakita si Alexander na naghihintay sa kanya. Good morning, Miss Riego. Are you ready for our trip? Good morning din po, Mr. De Leon. And yes, I'm ready. Sumakay sila sa isang private plane. Bumiyahe patungo sa Hong Kong habang nasa loob ng eroplano. Hindi maiwasan ni Cassandra na kabahan. Relax, Miss Riego. There's nothing to be nervous about. I know, Mr. De Leon. I'm just excited about this opportunity. Sagot ni Cassandra habang nakikipag-eye to eye contact sa lalaki. I'm glad to hear that. I believe that you can help me convince these investors to invest in our company. I'll do my best, Mr. De Leon. Hindi na muling nagsalita si Alexander. Pinikit niya na lamang ang kanyang mga mata at natulog. Tumingin si Cassandra sa labas ng bintana. Tanaw niya ang mga ulap na nadadaanan ng eroplano. Ilang oras nang lumipas, dumating na sila ng Hong Kong. Pagdating doon, sinalubong sila ng isang driver at inihatid sa kanilang hotel na tutuluyan. Isang luxurious hotel. This is where you'll be staying, Miss Riego. I hope you like it. Napakaganda naman po dito, Mr. De Leon. Maraming salamat po. Magpahinga ka na muna. Bukas pa naman na umaga ang meeting kasama ang mga potential investors. Kapag may kailangan ka, tumawag ka lang sa receptionist. Sila mag-aasikaso para sa'yo. Kayo po, Mr. De Leon? Saan po yung room nyo? Upstairs. Tumawag ka lang sa akin kapag may kailangan ka. I'll go ahead. Tumango si Cassandra bilang tugon. Nang tumalikod naman ang bilyonaryo, pumasok na rin siya sa kanyang kwarto. Pagpasok niya, namangha siya sa ganda ng silid. Matapos i-explore ang paligid, binuksan na ni Cassandra ang kanyang laptop at tinawagan si James. Nandito na kami sa Hong Kong. The hotel is good. Sana nandito ka para hindi ako mahirapan na tumawag-tawag sa'yo. Ito naman kasing Alexander na to. Sinabi ko na nga sa kanyang, may sekretarya ako pero mukhang ayaw niya yata magpalamang. Iyaan niyo na po yun, Miss Cassandra. Okay na rin po yung ganito. Anyway, may tanong ho ako. Naobserbahan mo na po ba yung mga investors? Hindi ko pa sila nakakasama. Bukas pa ng umaga ang meeting. Pero huwag kang mag-alala. Babalitaan kita agad. Okay. Take care, Miss Cassandra. Pagkatapos ng tawag, nagpahinga na si Cassandra. Kinailangan niyang maghanda para sa kanyang misyon at kinabukasan nga maaga siyang nagising. Nagbihis siya ng isang eleganteng business suit at nag-ayos ng kanyang sarili. Pagbaba sa lobby, nakita niya si Alexander na naghihintay sa kanya. Good morning, Miss Riego. Are you ready? Opo, handa na po ako. Sumakay sila sa isang sasakyan at bumiyahe patungo sa meeting venue. Habang nasa loob, hindi maiwasan ni Cassandra na kabahan. Relax, I know you can do this. I believe in you.
I won't let you down, Mr. De Leon. At nakarating nga sila. Good morning, Mr. De Leon. It's finally good to see you. It's been a while. Good morning. It's a pleasure to meet you as well. Anyway, this is Miss Cassandra Riego, our business consultant. She'll be giving you a presentation about our company. Pagkaupo ng lahat, sinimulan na ni Cassandra ang presentation. Kailangan niyang galingan para makuha ang loob ng mga investors. Sa kanyang isip, naghahanda na rin siya para sa tunay niyang misyon. Kailangan niya maging alerto sa lahat ng oras. Our company has been experiencing significant growth in the past few years. We have developed innovative products and services that have captured the attention of the market. Ipinakita niya ang graphs at charts na nagpapakita ng tagumpay ng De Leon Group. Habang nagpe-present, sinubukan niya obserbahan ng mga investors. Gusto niyang malaman kung sino sa mga ito ang may lihim na interes. We are now looking for investors who can help us expand our business to new markets. We believe that with your support, we can achieve even greater success. Pagkatapos ng presentasyon, nagtanong ang mga investors at sinagot naman lahat niyon ni Cassandra ng may kumpiyansa at kaalaman. Ms. Riego, you have given us a very impressive presentation. We are very interested in investing in your company. Ngumiti si Alex at sandaling tinapunan ng tingin si Cassandra bago muling tiningnan ng mga investors. I'm glad to hear that. I believe that together we can achieve great things. Nagkaroon ng kontratahan sa pagitan ng De Leon Group at ng mga investors at pagkatapos ng meeting, nagpasya silang magdiwang. Ms. Riego, thank you for your excellent presentation. You have helped us secure this deal. You're welcome, Mr. De Leon. Masaya po ako nakatulong. I'm planning to have dinner with the investors tonight. Would you like to join us? I'd love to, Mr. De Leon. Great. I'll see you at 7 p.m. Nagpaalam na ang bilyonaryo dahil may errands pa siyang gagawin. Ipinahatid naman niya si Cassandra sa tinutuluyan nilang hotel. Pagka-uwi ni Cassandra, binalita niya agad kay James ang tungkol sa nangyari. Tuwang-tuwa naman ito. Pagkatapos silang mag-usap, nagsimulang maghanda si Cassandra para sa dinner. Kailangan niya maging handa sa lahat. Tinignan niya ang closet. Naganap na isang eleganteng damit na babagay sa okasyon. Sa huli, nagpasya siyang magsuot ng isang itim na cocktail dress na nagpapakita ng kanyang kurba. Nagayos ng mukha at naglagay ng konting makeup. Kailangan niyang maging kaakit-akit sa harap ng mga investors ngayong gabi. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone. Hello, James. Miss Cassandra, may nakalap na po ako impormasyon tungkol sa mga investors. Magagamit po natin yun laban sa kanila. Really? Anong natuklasan mo? Well, it seems that all of them have some shady dealings. One of them is involved in money laundering. Another one is drug dealer. The third one is a corrupt politician. Ano? Seryoso ba yan, James? Nanlaki ang mga mata ni Cassandra. Nanlalaki talaga ang kanyang mata dahil sa pagkabigla. Yes, Miss Cassandra. I have a proof. I can send you some documents. Okay, send them to me right away. Makalipas ang ilang minuto, natanggap niya na ang mga dokumento. Tinignan niya ang mga ito at nakumpirma niya ang sinabi ni James. This is unbelievable. Anong gagawin mo, Miss Cassandra? Huwag kang mag-alala, James. Kaya ko na to. I'm going to use this information to my advantage. Pinatay niya ang kanyang cellphone at nag-isip. Meron na siya impormasyon tungkol sa mga investors. Ngayon kailangan na lamang niyang gamitin ito para sa kanyang plano. Humanda kayo. Malapit na kayong bumagsak. Tumingin si Cassandra sa kanyang relo. Malapit na mag-alas 7 ng gabi. Kailangan niya nang bumaba sa lobby ng tinutuluyan nilang hotel. Huminga siya ng malalim. Lumabas ng kanyang kwarto.
Pagdating sa lobby, nakita niya si Alexander na naghihintay sa kanya. Good evening, Miss Riego. You look stunning. Good evening din po, Mr. De Leon. Maraming salamat sa papuri. Are you ready to meet the investors? Simpleng tango lang ang binigay niya dito. Sumakay sila sa isang limousine at bumiyahe patungo sa isang mamahaling restaurant. Pagdating doon, sinalubong sila ng mga investors. Naupo sila sa isang VIP table at nagsimulang mag-usap. Kumain sila, uminom at nagtawanan. Nang makaramdam si Alexander na kailangan niya magbanyo, nagpaalam muna siya. Ang kanyang pagkawala, ginamit ni Cassandra para makausap ang mga naroon. So, Mr. Smith, I heard that you're involved in money laundering. Is that true? Nagulat si Mr. Smith sa kanyang tanong. What? Where did you hear that? Let's just say I have sources. But that's not the point. The point is, I know your secret. And if you don't want me to reveal it to the world, you'll do what I say. What do you want? I want you to convince Mr. De Leon to give me more power in his company. I want to be his right hand. I want to control everything. What? Are you crazy? I can't do that. Oh, I think you can. Because if you don't, I will tell everyone about your dirty little secret. And I'm sure you don't want that, do you? Napalunok si Mr. Smith. Alam niyang seryoso si Cassandra. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumunod sa gusto nito. Fine, I'll do it. Good. Now let's move on to Mr. Jones. I heard that you're a drug dealer, is that true? That's ridiculous. That's not true, Miss Riego. Really? But I have proof. What do you want? I want you to invest more money in Mr. De Leon's company. I want you to give him more resources so that he can expand his business. I can't do that. Oh, I think you can. Because if you don't, just like Mr. Smith, I'll tell everyone about your dirty little secret. And I'm sure you don't want that, do you? Napalunok si Mr. Jones. Fine. I'll do it. Excellent. Now, that just leaves Mr. Lee. Tumingin si Cassandra sa korap na politician. Mr. Lee, I heard that you've been using your position to enrich yourself and your cronies. Is that true? Namula si Mr. Lee sa narinig. That's a lie. I'm a public servant. I serve the people. Depensa nito. Tumawa si Cassandra. Oh, please. We both know that's not true. I have evidence that you've been accepting bribes, manipulating contracts, and stealing from the public coffers. So let me ask you again, is it true? Hindi makatingin si Mr. Lee sa mga mata ni Cassandra. Alam nitong tapos na ito. What do you want? I want you to use your influence to make sure that Mr. De Leon gets all the permits and licenses he needs for his future projects. I want you to grease the wheels. Make sure that everything goes smoothly. Don't tell me it's impossible, because if you don't, I'll tell everyone about your corrupt scumbag person. And I'm sure the people would love to see your face behind the bars, wouldn't they? Fine. I will do it. Nalulumong sambit ni Mr. Lee. Nadaig pa ang binuhusan ng malamig na tubig. Perfect. Now let's wait for Mr. De Leon to come back. I have a feeling that things are about to get very interesting. Ilang minuto pa ang lumipas at bumalik na si Alexander. Sorry, I took so long. I had to take an important call. It's okay, Mr. De Leon. We were just getting to know each other. Sagot ni Cassandra habang nakangiti. Umupo si Alexander sa kanyang upuan at nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Mr. De Leon, I think it's time for us to discuss business. Of course. Mabilis namang sagot ng bilyonaryo. Isa-isang inilapag ng mga investors ang hiling sa kanila ni Cassandra. Tuwang-tuwa naman itong sumunod sa usapan ng tatlong investor na isinangkalan niya. Hindi makapaniwala si Alexander sa kanyang naririnig.
I don't understand what's going on. Why are you giving me so many privileges? Ngumiti si Cassandra matapos bigyan ng masamang tingin ng tatlo. Because we believe in you, Mr. De Leon. We believe that you have the potential to become one of the most successful businessmen in the world. And we want to help you achieve your dreams. We want to be part of your success. We want to see you rise to the top. Hindi alam ni Alexander kung anong sasabihin. Thank you. I don't know what to say. You don't have to say anything. Just accept their offer. And let us help you achieve your dreams. Ngumiti si Alexander. Nung sandaling yon, labis talaga siyang nabibilib sa kanyang business consultant. Ramdam niya may ginawa ito para alokin siya ng gano'n ng mga bagong investors ng kumpanya. Okay, I'm accepting your offers. Nagpalakpakan ng tatlong investors. Tsaka isa-isang kinamayan muli si Alexander. This is going to be great. We're going to make a lot of money. We're going to change the world. They ended that night with a toast. Walang pagsidla ng saya ni Alexander nung gabing yon. Pakiramdam niya lucky charm niya si Cassandra. Bilib na bilib siya dito to the point na pati ang sekreto niya ibinahagi niya pa dito. Alam mo, Cassandra, I want to be honest with you. Akala ko talaga nung una may hidden agenda ka, kaya bigla ka nalang pumasok sa buhay ko. But who would have thought? Ikaw pala ang magiging lucky charm ko. Ang sama naman pala ng first impression mo sa akin, Mr. De Leon. Nagbagandang loob na nga ako, napasama pa ako. Matapos magsalita, ininom ni Cassandra ang alak sa kanyang kupita. Sorry about that. Hayaan mo akong bumawi. Total naman may utang ako sa'yo. Ganito na lang. Gagawin kitang personal assistant ko. You will handle everything. I will entrust you everything, including my personal account. What do you think? Pinag-iisipan pa ba yan, Mr. De Leon? Of course, I would love to accept that. Deal yan ah. Mula ngayon, hindi na lang kita business consultant. You are my personal assistant. Nakangiting tumango si Cassandra. Muli siya nagsali ng alak sa kanyang kupita at ininom ito ng dahan-dahan habang diretso ang tingin sa mga mata ni Alexander. Sa mga mata ng bilyonaryo, nakita ni Cassandra ang sinseridad at pagtitiwala. Thank you, Mr. De Leon. Thank you, Mr. De Leon. Again, ulit-ulit kong sasabihin sa'yo ang pasasalamat ko. Just call me Alex. As you wish, okay, Alex. I think this is the start of a beautiful friendship between us. And I think you're right. Nang maubos ang iniinom nilang alak, inihatid na rin ni Alexander si Cassandra. Muntik pa ngang magtama ang labi nila ng matisod ang babae. Lasing ka na, Cassandra. Magpahinga ka na. Magkita na lang tayo bukas. Nakangiting naghiwalay ang dalawa. Nang makapasok sa kanyang kwarto si Cassandra, sumandal siya sa pinto at malalim na nagbuntong hininga. Tinawagan niya ang kanyang ina at binalita dito ang kanyang progress. Sana magawa mo nang mapabagsak ang pamilyang yan as soon as possible para makauwi ka na dito. Miss na kita, anak. Hindi na ako makapaghintay na umuwi ka. Kinabukasan, nagsimula magtrabaho si Cassandra bilang personal assistant ni Alexander. Inaasikaso niya lahat ng gawain mula sa mga appointment hanggang sa kanyang personal na pangangailangan. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo silang naging malapit sa isa't isa. Nakikita ni Cassandra ang kabaitan ng lalaki at pagiging maalalahanin nito. Unti-unti, nagsimula siyang magduda sa kanyang plano. Is he really the monster I thought I was? Ngunit hindi niya pwedeng kalimutan ang kanyang misyon. Kailangan niyang maghigante para sa kanyang ama. Sa kabila ng determinasyon, hindi niya maiwasan na makaramdam ng kakaiba kay Alex. Sa bawat araw na kasama niya ito, mas lalo siyang nahuhulog sa mga bisig nito. Isang gabi, niyaya siya ni Alex sa kondo nito.
I want to thank you for everything that you've done for me. You don't have to thank me, Alex. I'm just doing my job. No, you're doing more than just your job. You've helped me turn my company around. You've helped me gain the trust of the investors. You've helped me become a better person. I don't know what to do without you. Tumingin si Cassandra sa mga mata ng binata. Nakita niya ang sinseridad at pagmamahal sa mga ito. Hindi niya maiwasang mapalapit dito. Hinalikan ni Alexander si Cassandra. Tumugon naman ang dalaga sa halik ng lalaki. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. I think I'm falling in love with you, Cassandra. Nagulat ang babae. Umawang ang kanyang bibig. Hindi niya alam kung anong sasabihin. I don't know what to say. Pakinggan mo ang tibok ng puso mo. Sabihin mo, mahal mo rin ako, di ba? Tumingin si Cassandra sa mga mata ng lalaki. Nakita niya ang pagmamahal at pag-asa. Dahil sa hindi may paliwanag na nararamdaman, nakalimutan niyang isang malaking patibong lamang ang lahat. I don't know. I think I'm falling in love with you too, Alex. I'm so happy to hear that. Kinabukasan, nagising siya sa tabi ng bilyonaryo. Mahimbing pa itong natutulog sa kama nito. Shit, hindi na to maganda. I'm betraying my father. I'm betraying my mission. Napatulo na lamang ang luha niya. Nang muling sumagi sa isip niya ang sinapit ng ama. Bumangon si Cassandra. Dinampot ang mga gamit sa sahig. Nagbihis bago ipagluto si Alexander. Sa kusina abala siya sa paghahanda ng agahan. Hindi niya alam kung paano haharapin ang lalaki. Pagkatapos na nangyari kagabi. Am I doing the right thing? Hindi niya pwedeng kalimutan ang kanyang misyon. Kailangan niyang magiganti para sa kanyang ama. Pagkatapos magluto, inihanda ni Cassandra ang mesa. Pagkatapos pinuntahan niya si Alexander sa kwarto upang gisingin. Alex, gising na. I've prepared breakfast. Minulat ni Alex sa mga mata at ngumiti nang makita ang dalaga. Good morning, Cassandra. Good morning. I had a wonderful night. Me too. Magkasama nilang pinagsaluhan ng masarap na agahan. Habang kumakain, nanginginig ang kamay ni Cassandra. Kailangan niya nang putulin kung ano namamagitan sa kanila dahil makakasagaba lamang ito sa kanyang plano. Alex, may kailangan akong sabihin sa'yo. Ano yon? Tanong ni Alexander habang nakatingin sa kanyang mga mata. Mahal kita. Mahal kita pero... Pero ano? Tanong ni Alexander na nagsisimula ng mabahala. Pero hindi pwede eh. Hindi pwede maging tayo. Bakit hindi pwede? Ano ibig mong sabihin? Parehas naman tayo single ah. Dahil boss kita. Hindi tama na magkaroon tayo ng relasyon. May mga boundaries na kailangan nating irespeto. Nasaktan si Alex sa kanyang sinabi. Hindi niya maintindihan kung ba't kailangan nilang pigilan ang kanilang nararamdaman. Pero mahal natin ang isa't isa, hindi ba sapat yun? Hindi. May mga bagay na mas mahalaga pa sa pagmamahal. Ano mga bagay yun? Ang reputasyon mo, yung kumpanya, yung pamilya mo. Di ko maintindihan, akala ko ba mahal mo ako? Mahal kita! Pero hindi sapat yun para kalimutan ko yung responsibilidad ko, sorry! Hindi na tinapos pa ni Cassandra ang kanyang pagkain. Tumayo na siya. Kinuha ang kanyang bag at naglakad palabas ng kondo ni Alex. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang bumagsak ang kumpanya ni Alex. Isa-isa siyang iniwan ng mga investors. I'm sorry, Mr. De Leon, but we can no longer invest in your company. We've lost faith in your leadership. What? But why? We've heard rumors about your company. We've heard that you're having financial problems. That's not true. We can take the risk. We're pulling out our investments. Nawalan ng kontrol si Alex sa kanyang kumpanya. Bumagsak ang kanyang stocks at nalugi siya ng milyon-milyon.
What's happening? Why is this happening to me? Sa kanyang pagkalito, naisip niyang humingi ng tulong kay Cassandra. Alam niyang matalino at mapagkakatiwalaan ito. Hindi ito pumasok sa trabaho kaya tinawagan niya na lamang ito sa telepono. Cassandra, I need your help. My company is falling apart. I don't know what to do. I'm sorry, Alex, but I can't help you. Why not? I thought you cared about me and my company. I do care about you, Alex, but I can't stay here any longer. What do you mean? I'm resigning. Aalis na ako ng bansa. Nagulat si Alexander sa kanyang narinig. What? Saan ka pupunta? I'm going back home. Kailangan ako ng pamilya ko. May kailangan ako asikasuhin doon. But what about us? What about our feelings? Cassandra, ngayon ka kailangan ng kumpanya ko. Huwag mo naman sana ako iwan ng ganito. I'm sorry, Alex, but there's no us. There can never be us. Pinatay ni Cassandra ang tawag. Lalo namang nagulo ang isip ni Alexander. Hindi niya alam kung anong gagawin. Sa loob ng kanyang kwarto, abala si Cassandra sa pag-aayos ng kanyang resignation letter. Nagulat siya nang may kumatok sa pinto. Come in. Bumukas ang pinto at pumasok si James. Miss Cassandra, I need to show you something. What is it? Lumapit si James kay Cassandra, pinakita ang cellphone nito. May isang article doon na pinamagatang Syndicate Behind the Murder of Ricardo Ramirez Revealed. Nagulat si Cassandra. Agad niyang binasa ang artikulo. According to the sources, Ricardo Ramirez was murdered by the syndicate that he was investigating. Ramirez discovered their illegal activities and threatened to expose them. The syndicate decided to silence him permanently. The sources also revealed that the syndicate framed Leandro De Leon, father of Alexander, for the murder. They wanted to destroy the De Leon family and take over their company. Hindi makapaniwala si Cassandra sa nabasa. Hindi pamilya ni Alexander ang pumatay sa kanyang ama. Isang sindikato pala ang may kagagawa ng lahat. There's more, Miss Cassandra. The police have arrested a gunman who killed your father. He's in the custody right now. Pinakita ni James kay Cassandra ang picture ng gunman. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra. Ito yung nakita kong tumatakbo nung araw na pinatay yung papa ko. Ito siya! Ibig sabihin, hindi nga ang ama ni Alexander ang pumatay sa papa niyo. Napailing-iling si Cassandra. Alexander's father is innocent and he was framed. Napaupo si Cassandra sa kanyang upuan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nagkamali siya ng inakusahan. What have I done? Tanong ni Cassandra sa sarili. Hindi niya alam kung paano niya haharapin si Alex. Nagawa niyang sirain ang buhay nito dahil sa maling akala. Kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Agad na tumayo si Cassandra at kinuha ang phone. Tinawagan niya ang kanyang abogado. I need you to arrange a visit to the gunman who killed my father. I need to talk to him. Are you sure about this, Miss Cassandra? It could be dangerous. I don't care. I need to know the truth. Kinabukasan, dinalaw ni Cassandra ang gunman sa kulungan. Sa unang pagkakataon, nakaharap niya ang taong pumatay sa kanyang ama. Ba't mo ginawa yun? Ha? Ba't mo pinatay ang tatay ko? Sumunod lang ho ako sa utos. Binayaran lang ako para gawin yun. Sino nagbayad sa'yo? Di ko pwedeng sabihin sa'yo. Papatay nila ako. Tell me! I deserve to know the truth! It was the syndicate. They wanted your father dead. Bakit? Ba't mo kailangan gawin yun? Ba't nila kailangan gawin yun? Masyado na marami alam ang ama mo. He was going to expose them. Yung mga De Leon. Ba't sila ang napagbintangan sa pagkamatay ni Daddy? Anong kinalaman nila sa pagkamatay ng tatay ko? Masyado matalino ang patron ng mga De Leon. Masyado sila mautak. Hadlang sila sa plano ng boss namin. Isa pa,
Ginustong angkinin ng grupo namin ang kumpanya nila, kaya gumawa kami ng paraan para mapunta sa kanya ang sisi. Pero wala naman nangyari. Lumabas pa rin ang totoo. Hindi nakapagpigil si Cassandra. Sinugod niya ang gunman at sinuntok ito sa muka. You monster! Sinira mo ang buhay namin! Magbabayad ka sa ginawa mo. Magbabayad kayong lahat. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa daddy ko. Pagkatapos ng kanyang pagbisita sa kulungan, nagdesisyon si Cassandra na magpa-press conference. Kailangan niyang sabihin sa publiko ang katotohanan. Kailangan niyang humingi ng tawad kay Alex. Sa press conference, inilahad ni Cassandra ang lahat ng kanyang natuklasan. Pinagtapat niya ang tunay niyang pagkakakilanlan at inamin niya na nagkamali siya ng akusasyon. Walang kasalanan ang pamilya ni Alexander. I am deeply sorry for what I've done. I was blinded by my desire for revenge and I made a terrible mistake. I hope Alexander can find it in his heart to forgive me. Umiiyak si Cassandra habang nagpapahayag ng kanyang pagsisisi. Alam niyang hindi sapat ang kanyang apology para maibalik ang lahat ng nawala kay Alexander. Ngunit umaasa pa rin siyang mapapatawad siya nito. Makalipas ang halos 1 linggo, ilang oras bago ang kanyang flight, pinuntahan ni Cassandra si Alex sa kondo nito ngunit wala ito doon. Natagpuan niya ito sa bar na malapit doon. Nilulunod ang sarili sa alak. Lakas ng loob mo magpakita sa akin pagkatapos ng ginawa mo. Saan ka kumukuha ng kapal na muka? Galit na sambit nito. Ininom nito ang beer na nasa baso bago nagsalin muli. Sinayang mo lahat ng pinaghirapan ko, alam mo ba yan? Pinagkatiwalaan kita. Minahal kita. Buong buhay ko pinagkatiwala ko sa'yo. O alam ko lang na sasaksakin mo lang ako sa likod. Sana pala hindi na kita pinakinggan. At pinakinggan ko na lang yung kutob ko. Sana hindi kita tinanggap sa buhay ko. Alam kong walang kapatawaran yung ginawa ko. Pero sana maintindihan mo kung ano yung pinanggalingan ng galit ko. Alex, 2 dekada kong pinagandaan yung pagbabalik ko para lang panagutin ang bumawi sa buhay ng tatay ko. Bakit hindi ka nagtanong? Bakit di mo inalam sa akin? Cassandra, kaya ko naman magpaliwanag sa'yo eh. Dahil alam ko ang totoo. Ba't pinili mo lamunin ka ng galit mo? Sorry. Sorry talaga. Ano pa magagawa na sorry mo? Wala na, di ba? Bumagsak na yung kumpanya ng pamilya ko. Wala na ako may sasalba, Cassandra. Wala na! Tuluyan ang bumagsak ang luha na kanina pa pinipigilan ni Alex. Mahigpit niyang hinawakan ng baso at pinukpok sa lamesa. Umalis ka na sa harap ko bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo. Ito ang tatandaan mo. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Dismayadong nilisan ni Cassandra ang bar. Muli siyang bumalik sa kanyang tinutuluyan at tinawagan ang kanyang ina. Sama-sama akong tao, Mommy. Parang wala na rin akong pinagkaiba sa taong pumatay kay Daddy. Umiiyak na sambit ni Cassandra. Nakahiga siya sa kama habang kausap ang ina. Huwag ka na umiyak. Bukas pa naman ang flight mo, di ba? Itama mo ang pagkakamali mo. Alam ko na kaya mo yan. Pero paano po? Wala nang tiwala sa akin ang lahat dahil sa ginawa ko. Kausapin mo ang mga investors na kakilala ng daddy mo. Gamitin mo ang connections niya para makabangon ulit si Alexander at ang pamilya nito. Alam ko na kaya mo yan, anak. Gawin mo ng paraan bago ka umuwi dito. Magpatulong ka sa tiyuhin mo. Kilala niya ang mga kaibigan ng daddy mo na successful businessman ngayon. Magpatulong ka na kay James para mahanap ang lokasyon nila. Kaya mo yan, anak. Nang matapos ang tawag, pinunasan ni Cassandra ang mga luha. Kinuha niya ang kanyang laptop at ginawa ang payo ng ina. Kinabukasan isa-isang kinausap ni Cassandra ang mga dating kaibigan ng yumao niyang ama. Naiintindihan naman siya ng mga ito, kaya ang iba nag-offer ng tulong. Nakahanda na ang gamit niya at ni James. Bago siya makalipad, tagumpay niyang nakausap ang kailangan niyang kausapin. Ipinagpasa Diyos na lang niya ang lahat na sana
Makabawi na at makabangon muli si Alex. Makalipas ang 3 taon, marami nang nangyari sa kanilang buhay. Sa loob ng 3 taon, naging mas matatag na si Alexander. Muli niyang itinayo ang De Leon Group. Ginamit niya ang kanyang pagkakamali bilang aral. Natuto siyang magtiwala muli hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa kanyang sariling kakayahan. Hindi na siya dating biktima na nakaraan, kundi isang lalaking hinubog ng pagsubok at handang harapin ang hinaharap. Si Cassandra natagpuan ang sarili sa pagtulong sa iba. Nagtrabaho siya sa iba't ibang NGO, tumutulong sa mga nangangailangan, at nagsusulong ng hostisya para sa mga inaapi. Sa bawat taong kanyang natutulungan, unti-unti niyang napupunan ng guilt na kanyang nararamdaman. Natutunan niyang patawarin ang sarili at gamitin ang nakaraan upang maging inspirasyon sa pagbabago. Isang araw, ginanap ang isang business summit sa syudad. Hindi inaasahan ni Alex na makikita niya doon ang babaeng minsan niyang minahal at minsan ding kinasuklaman. Cassandra, kumusta ka na? It's been 3 years. Alex, It's been a long time. yes it is. How are you? I'm fine. You? I'm doing well. So, I see you're still making a difference in the world. Trying to. What about you? Back on top, I hear. It wasn't easy, but I learned a lot. About trust, about loyalty, about myself. Alam mo, pagkatapos ng huli tayo mag-usap, hindi ko alam kung bakit pero bigla ako nakareceive ng sunod-sunod na good news. Ginrab ko yun at ito na ako ngayon. Mas matatag na at mas matibay na. I can imagine. Cassandra, I wanted to thank you. For what? For telling the truth. For clearing my family's name. For everything. You're welcome. Responsibilidad ko yun. Malaki ang kasalanan ko sa inyo. Hanggang ngayon pinagbabayaran ko yun. I also wanted to say that I forgive you. Hindi inaasahan ni Cassandra ang kanyang narinig. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Inabot ni Alexander ang kamay ng babae at hinawakan ito ng mahigpit. Pinapatawad mo na ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Cassandra habang namamasa ang kanyang mga mata. It took me a while. A long while actually. But I realized that you were just trying to do what you thought was right. You were just trying to protect your family. We were both victims of the same tragedy, Cassandra. But I hurt you. I hurt your family. I almost destroyed everything you worked for. Past is past. What matters now is what we do. And I believe we both deserve a second chance. Napaluha si Cassandra at tumangutango. Thank you for forgiving me. Lalo pang hinigpitan ni Alexander ang pagkakahawak sa kamay niya. I think this is our second chance. I think I know we're meant to be together. What do you say, Cass? Are you willing to give us another try? Tumingin si Cassandra sa mga mata ng lalaki. Wala nang bakas ng galit sa mga mata nito. I think you're right. We should give ourselves a try. At sa wakas, muling nagtagpo ang kanilang mga puso. Natagpuan nila ang kanilang kaligayahan sa isa't isa. Hindi bilang mga biktima na nakaraan, kundi bilang mga taong natuto, bumangon, at nagpatawad upang makapagsimulang muli. The End. If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!